Hello, what's up? Heto po pala tayo ngayon sa ating bagong vlog at i-share po namin sa inyo kung ano po ang tamang pag-marinate at pagluto ng fried chicken. Step 1, haluin siya ng mas maigi. Yan, para mas lalo yung harinay ma-marinate ang mas maigi at mahalo siya. Pag kumapit mismo yung noot na pangalawang harina na ilalagay mo. Dapat po talaga siya ay yung harina niya sa loob pumasok at dapat po siya ay ganito pong klase, parang naggagatas-gatas po siya. Para sa pangalawang paglagay nyo po ng harina is kumapit yung pinakaano niya, lasa. Haluin lang po natin na mas maigi. Yan. Pagkatapos po ng ganyan na po kanyang kilalabasan, yan, nakikita nyo po ba? Yan po ang kakalabasan ng manok pag minarinate ang gusto. Pwede po siyang lagyan ng kahit konti lang o isang dakot lang na harina. Sa inyo po kung mga ilang dakot po yung gusto nyong ilagay sa harina. Basta po mag ano lang po siya talaga, ang mukhang naggagatas-gatas, tsaka kumapit yung harina sa manok. Tsaka lagyan din na din po siya ng kahit mga dalawang maliit na bowl na ano ng tubig ng manok para mas lumasa. Kaya magmukha ng ganito. Okay lang po siya kahit hindi malapot, o mas maigi din po siguro pag malapot din siya, o yung tama lang po mga ka-tune up. Naglagay na po tayo ng konting harina sa kabilang bowl. Bago po natin isalang yung harina na ating marinate, kailangan muna natin magpainit ng fryer. In after 4 minutes, o nakadepende din kung gaano kalakas yung fryer nyo. Ito, ano lang natin sa 160. At yan po, ulit. Tapos na po tayo in 4 minutes kaantay ng painit ng fryer. Balik naman po tayo dito sa manok. At ngayon magsisimula na tayong haluin yung minarinate natin kanina na manok at ilalagay natin sa kabilang bowl na merong harina. Yan, ito po siya. At haluin po siya ng mas maigi. Ito po yung step 2. Yan. Masyado pong malabo. Yan. At ganito po yung magiging mukha niya. Bago po natin siya ilagay sa nag-iinit nating fryer, itaktak po siya ng mas maigi para bumabayi yung mga ibang tira-tirang harina na kabalo sa manok. Pagkatapos natin itaktak ng husto, ilagay na po natin siya sa fryer. Yan, umiinit na siya.
siya kasi mainit na po siya. Ganyan po yung klase ng paglagay ng manok sa fryer. Dapat po mismo, hindi po siya mismo lumalabas yung mga ganyan, katulad po nito. Lumalabas po yung kalahati ng manok. Dapat po talaga imas ibaon siya ng husto. At ngayon, habang inaantay po natin na maluto yung manok, in 15 or 9 minutes natin pag-aantay. Ayan po yung mukha niya pag kumukulo siya. Ayan po yung manok. Nakikita niyo po yung manok. Ayan po yung manok. Ayan. Kainin. Ilagay po natin siya sa ganito. At para yung mantika na naiwan sa manok ay maubos balik dun sa fryer, para tumulo siya ng tumulo, para mawala yung mantika niya sa katawan ng manok, para magmukha siyang crunchy. Okay po, lalagay na po natin. Yan, ito po yung kinalabasan ng mukha ng manok na pinanaid natin. Tingnan nyo po naman, crunchy yan, diba? Ay po yung mukha ng manok, sobrang crunchy. Lagay na po natin siya. Step by step. Yan, o. Iba talaga. Dahan-dahan. Ano, baka mawala yung yan. O, kita nyo naman kinalabasan, diba? Hanip. Uy, lang. Yan. Bago po natin siya ilagay po sa ating paglalagyan, ay dapat po natin siyang antayin in 10 minutes bago po bumaba at maalis yung mantika sa katawan ng fry. At ito na po mga ka-tune up, tapos na po ang pagluto ko ng manok. At yan na po silang lahat at yan na po ang resulta. Syempre, hindi makukompleto yung manok nyo sa paghaginan kung walang gravy. Ito po yung gravy namin. Yan. Isang lasa po yan. Ito po sila. Komplikado ricados pag walang gravy sa manok. What's up? Tapos na po natin ang step by step ng pagmamarinate at pagluluto ng fried chicken. Ngayon, at bago nyo po makaligtaan na tapusin ang video to, huwag sanang kalimutan na mag-click and subscribe para updated kayo sa mga bagong video ko na i-upload.